Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, last 2 battles including this one, matatapos na natin ang titulo 2024. So ito na yung huling battle na re-reviewin natin sa semis, bracket B, D-Prof versus Josh. At kung meron pang oras guys, tapusin na natin ngayong gabi itong titulo 2024 right after this if we have time. Pomoso versus D-Prof na yung re-reviewin natin. Okay? Tignan natin kasi style clash ang mangyayari sa tapatan na to. Si Josh, alam naman natin na kaya niya maging well-rounded. Kaya niyang tumechnical. Nasabi ko na to before. Kaya din niyang maging komedyante, 'di ba? Depende sa magiging atake niya or depende sa magiging depende sa naging sulat niya or paghahanda niya laban kay D-Prof, 'di ba? Pero 'yun, sa last 2 battles na na-review or ni-review natin sa battles ni Josh, yung quarters niya against Baltz, I think. Nag-focus si Josh dun sa technical tsaka punto 'Di ba? Tsaka yung laban niya kay Santasa, more on punto rin yun Pero yung mga past battles niya dun sa titulo 2023 ata, yun yung na-review ko. More on comedy yung naging approach niya dun Pero depende, 'di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo na kaya niyang maging kaya niyang maging well-rounded na MC, depende kung anong trip niya. Si D-Prof naman, yung first and second time kung na-review siya, iisa lang yung komento ko, no? Medyo sabi nga ni J. Reggie, na-review natin, yung mga punchline niya tunog setup. So I will agree on that comment of J. Reggie on their last battle, 'di ba? Kasi yun din yung pinaka-komento ko simula nung first round ng battle, first round ng tournament na to na medyo monotone, 'di ba? Monotonous yung atake ni D-Prof Di mo alam kung naka 4 verse set pero di mo alam kung nasan yung punchline doon kasi sa pinaka fourth, instead ma-feel natin yung pinaka punchline, sa tingin ko nagkakaroon ng monotonous na tunog 'di ba? So tignan natin, mali mo dito sa semis maging iba yung approach ni D-Prof dito. Tignan natin, technical ni D-Prof versus well-rounded ni Josh. Tignan natin kung sino yung magiging ahead sa battle na to. Yes, we all knew that D-Prof advanced to the finals against Pomoso. Pero the question ano yung pinakita nilang laban? Si D-Prof ba talaga ang panalo doon or si Josh ba dapat? So that's the question 'di ba? So yun, tignan natin, abangan natin, reviewin natin ng sabay-sabay. Game. Pakinggan natin, let's go. Game. Pakipagpustahan ko ng quarters. Lupit. Buti pinayagan niya ang call. Pero kung sa akin, di yan pwede kung ako ang ahatol. Kasi D-Prof yung pangalan. Stupid. Mukhang sumalungat ka lang atol. Dinasigmura tong D-Prof, lumipat sa profit, naging pera lang habol. Kaya ano magandang rason mo para makatapa ka ng pinali? Sige, sabihin mo sa akin, di ako aangil pa nga ako. Sa Kinubra Monos Battle, di ako manghihingi balato kasi balita ko race nyo doon 5K.
Kasama na grupo at ibang tao. Kung pinagatiyan nyo doon 5K, tas sumabit ka ng 1.8, anong panama mo sa taong pumupusta pati bato? Kaya gera na to! Gera na to! Ratratin na natin itong suki ng choke. Tapos subukan mo yung akin na dubi, stroke, kalalabasan. Netomatic na bulibogbog, mukha ingungudngod, lubang kila lungkot, lubang kila utot. Saan ba talaga nakipagsabayan ay mahina suntok? Sige, partida, tuldok. Ano bang akala mo? Basic lang yung semi-idol. Dain, tol. Paano mo ma-explore tong battle rap kung hindi ka naman flexible? Kasi nakastick ka lang sa multi. Piling pero Ramos pa ang gago, ang kaso wala sa'yo ang tagumpay. Baka nakakalimutan mong hindi lang multi ang susi sa kandado ng tagumpay kung puro burst ng dala ko. Game over na. Tol, baka di mo lang alam na kilala ako dito sa panggagago ng katapat. Bars at jokes pinagsasabay, di ko kailangan mag-amat. Oo, bars at jokes palaging pinag-iisang lahat. Para bars at jokes, balanse ila akong linyang pabigat. Pero may linyang mabigat. Nasasalpak ko ng harapan. Malaki ko yung pagsulat lang mong grabe yung bagsakan. Kaya bagsakan na ng adobe to sa ulo. Sama na yung ulo ng kreyo para cute at suabe rin. Pero pare, iba din. Kasi anong akala? Makakaligtas sa akin yung muse nyong Makaterino. Wala akong binanggit na pangalan, tol. Wala akong binanggit na pangalan, tol. Pasensya kung hindi ko naisipan magawa sa mga paino na nakakapintig o kaya nakakatindig. Malaki ko kasi yung pagsulat kaya di ko napigil na lumabas sa mga salita sa akin bibig na di pa nadaig. Pero total! Galing, no? Wala akong binanggit na pangalan, tol. Wala akong binanggit na pangalan, tol. Pasensya kung hindi ko naisipan magawa sa mga paino na nakakapintig o kaya nakakatindig. Malaki ko kasi yung pagsulat kaya di ko napigil na lumabas sa mga salita sa akin bibig na di pa nadaig. Pero total! Ayos, no? Nabanggit ko na din. Dami na natin ng tuluyan, karata natin ng isali. Batman! Totoo ba talagang bata pa o baka para lang may masabi? Kasi grabe yung atake na gagawin kay ate. Saka lang ako maniniwalang bata pa yan kapag naputukan talagang magkakagatas pa sa labi. Kasi may paglanasa to kay Catherine Cielo. O ba't bigla nangangayaw ka? Diba sabi mo kaya ka sumali ng kreyo para maging bayaw siya? Aba, ayos din yung trip mo kung ba't ka nagkreyo no? Mapagpanggap at wannabe. Yung cut gusto palagi katabi. Tingin na mga kagrupo mo sa Kreyo, to create a legacy, tapos sa'yo, to create a family. Gano'n ba? Kaya anong karapatan nyo para si Tino kung minadami na iba? Ba't hindi yung nasa harap ko? Si Catherine Cielo kasi tol, isa sa hinahangad mo. Kaya inuna ko lang dahilan ng pagrarap mo kasi base sa nakita ko. Mas masakit nga kung madami nagpabuhay sa dugo mo, Kap. Ito'y abuli ko na lang. Ngayong wasak yung dahilan kung bakit ka ba nandiyan, kaya ano pang dahilan para magpatuloy ka sa rap? Yung multi mo, sa aking pagsusuri, Prof, mga multi mo naukit ay nakupit na sa huni na mabuting panaunin na nahuli ka nagdubi doon sa bukid na may puti ka, basuki ka ng bukid na may boni pa sa bukid. Buti di ka lugi ka, subulit tong kaduwit, anong puri ko sa multi, balong uri ka ni Luni. Akala makakatapat na makakasabay, tol mali ka. Baka nakakalimutan mo nakalagay ang crown sa Manila. Yeah! Kasi binuhos ko lahat. Inang lakas, Sinabayan ko pa yung porte, di kita pinakitaan ng konti. Sinabayan kita sa flow at multi mo, sabayan mo ako mag-chongke. Tang ina mo, Josh. Gagon lo. Feeling ko ito yung pinamalakas na round na napanood ko kay Josh sa lahat ng battle na na-review ko sa kanya. From titulo 2023, 'di ba? Doon ko ata siya naunang na-review. Hindi ko na matandaan pero tangina, ito yung pinakamalakas na round na napanood ko kay Josh. Sobrang siksik, guys. Hindi mo pwedeng tulugan yung ganong round ni Josh. 'Di ba? Tangina, siniksik niya tayo. Binusog niya tayo sa mga multis. Inang ganda noon, ang sarap sa tenga noon, guys. Diba? Kung pwede nga lang nating ulitin yung mga multis na yun, uulitin ko yun kaso hahaba tayo diba? Pero yun, props dun sa multis ni Josh, hindi lang multi yun, puta. Ang ganda nung ang ganda nung alam mo yun, sukat na sukat diba? Metro sa metro, puta. Yun yung highlights. Yun yung highlights ng round 1 ni Josh. Multis. Extended rhyme schemes, 'di ba?
ang sarap pakinggan, ang sarap sa tenga, 'di ba? Tapos yung inanggol niya about sa grupo nila, 'di ba? Tapos yung Catherine, yung laro sa Catherine, 'di ba? Okay. Pakinggan natin yung Round the Deep Prof kasi medyo crucial kasi ang ginawa ni Josh, binrake down niya si Deep Prof sa multis 'di ba? Na yung yung pinakasandata daw is multi lang. Tapos ang nangyari, sinabayan ni Josh or pumasok si Josh. Hindi naman totally pumasok si Josh dun sa multi-world niya ni Deep Prof kasi ginagawa na ni Josh to yung mga multis na napanood na natin to sa mga past battles niya na nag-multi talaga siya. So I don't think na right term or exact term na sabihin na tumapat si Josh sa mga multis ni Deep Prof kasi matagal na niyang ginagawa yon. Okay, so ang nangyari, sinabayan lang ni Josh yung mga multis ni Deep Prof. So, tignan natin kung sino yung mas magiging effective sa na to, sa labanan ng multi na to. Tsaka, tignan natin kasi para sa akin, na-breakdown ni Josh yung mga multis ni Deep Prof tapos inatake niya rin sa multis which is, for me, mas nagawa niya ng maayos. Pero, bigyan natin ng respeto si Deep Prof, pakinggan natin to, saka natin bigyan ng hatol lang sabay. Okay, game. Kita nyo naman, di ba? Choke, swerte, tsamba. Kung tingin mo madali dinaanan ko, pakyo ka. Ginawa ko dun yung dapat, sila lang yung pabaya. Di ba ako dapat mag-semi? At kalaban mo ngayon, mga kalaban ko na choke, kasalanan ko ba yun? At least panalo ko malinaw. At alam mo na this, kay Santasa pa lang laglag ka na kung di ka lang pinoto ni Friends. Wow! Tinalo mo si Santasa? Di nga. Baka pinagtulungan. Tumalo ka ng taga-ingay pero iba yung bulong-bulungan. Si Jabo mismo umamin na ipalitan ng linya ang mga kumag. Kaya di malabong tinulungan ka ni Friends para lang mabuhat. Pinapasahan ng papel bago maglakbay sa gubat. Sa bagay nga naman, di na ako magugulat kung ang prinsipe ay may kawal na tagati ng sulat. Kaya ano silbi ng pagkahubo kung hindi ikaw umukit? Kung galing lang yan sa pasahang papel, madali lang yan mapungit. Ano ngayon kung Sa tingin ko maaga pa para mag-comment kasi baka dito lang. Pero I want you to know guys na nag-iba yung delivery ni Deep Prof dito. Hindi na siya same dun sa 1 and 2, diba? First round and second round ng tournament, hindi na ganun Sa elims tsaka sa quarters, 'di ba? Sabi ko, parehas halos yung naging performance tsaka delivery ni Deep Prof doon na monotonous. Kung paano niya inumpisahan yung round, ganun siya makakapunta sa gitna at ganun niya natatapusin, tapos all 3 rounds ganun. Ganun yung komento ko sa kanya sa elims at quarters. Pero ngayon nasa semifinals na tayo. Nagulat ako, naging iba yung atake niya dito May mga bigat na, 'di ba? Hindi na monotonous. Iba't ibang tono na yung napapakinggan ko. Pero ayun, gaya nga nasabi ko sa inyo, I think baka masyado pang maaga para magkomento nito, pero yun, gusto ko lang malaman nyo na ganun yung atake ngayon ni Deep Prof. So sana magtuloy-tuloy kasi maganda yung nagiging atake niya ngayon. So game. Tapos ko ay tahimik at sa aking sinusulit para sa nang palakpakan o sa iba't ibang palad na nakupit. Kaya okay na ako, di ba? Kaya okay na ako mag-iibong bibit. May sariling pagaspas kahit nasasadlak at least walang may hawak sa akin, kontrolado ang bakbak kaysa sa'yo na kalapating alipin ng palakpakan. Yan! Okay. Mga sanay sa maling gawain, lagay sa akin ang langanin at itong sugo ni Friends talagang manilang sa akin. Sugo, Kasi Friends, produkto, okay. Iba nagluto, iba nagkain. Dapat lang sa'yo manggigil. Food Panda Rider nga. Tama nga kung iisipin. Kasi yung putahe di sa'yo, ikaw lang yung nagdi-deliver. Ganyan ang limitless.
Pero hindi, mabait yung mga yan. Sa katunayan, tawagan nila ay Kap. Saludo sa kalakaran. Mapagkumbaba lahat, bait-baitan sa larangan. Ngunit habang tumatagal, lumalabas katotohanan na down nga mga kaplaganap naman ang bagang tarantado. Aray ko po. Mas ramdam ko si D-Prof ngayon, guys. Ramdam ko si D-Prof ngayon. Ngunit habang tumatagal, lumalabas katotohanan na down nga mga kaplaganap naman ang bagang tarantado. Galing, no? Ila, di ba? Basa ng mga gago. Kahit walang reading test, may pumasok sa isipan, madali ang na-digest. Sakit na yan at malabo na mapigilan, bes. Paano pa mapipigilan kung yung bigayan limitless? Tangina, di ba? Parehasa sa patak-patak. Maalas mo, kalaban mo, ganado na magbuhos. Iba pa kiramdam. Sa lakas ng dumadaloy sa akin, ngayon wasak ang dam. Tapos kalaban, Manila boy. Alam na ang susunod. Panagpabaha ang Bulacan, tangina boy. May Manilenyong lulubog. At dako naman tayo sa apelido niya. Dahil apelido niya, Torres. Ito yung hopeless makinig. Hindi ka tol mabisa, hindi ka lalapit. Kasi yung laban, parang Tower of Pisa. Yan ang aking nabatid. Dahil kahit saang angle yung Torres sa akin tagilid. Torres, okay. Gets agad yung punto. No, di na mas left at mahagard. Paliliwanagan agad left right na parang nakahazard. Eh ikaw, ano meron ka? Confidence na abot ceiling, huwag ka feeling tol na starman. Sadyang mahangin ka lang tol, at ganun ka lang ka-standard. Ano Diyos? Ano sasabihin mo? Sisitahin mo pagtungtong ko sa semis para ako'y mabagabag. Mga kalaban pabaya, kampantit panatag. Eh ikaw nga dikit palagi, may hurad pa naglatag para panalo mo mahata. Kaya para sa inyong pukpukan daw yung battle kung ikaw naman yung nabasag. Oo Diyos, basag na basag ka doon at nagkalat na sa sulok. Mga basag na napulot ay wasak na panuto. Mga iniwang trabaho ni Santasa. But ako nung mag-uusog, winawalis ko na lang ng dahan-dahan yung iniwan niyo na bubog. Ano? Di ba? Simple lang. May mga nadamay, mga nadawit, talagang may involve kahit hindi imando at bawal ang tumutol. Ito ay reverse Diyos at ako ang naka-God mode. Ngayon ang araw ng paghuhukom. At tandaan mo, marami pang susunod. Di pa dito natatapos. Siguraduhin malalabos, aabutin di lang galos. Pero sige, ikaw na. Papaalala ko na lang, Diyos. Mga putahing niluto nila, pakideliver ng maayos. Tignan natin kung aabot. Bilis! Gagi, mas ramdam ko si D-Prof ngayon. A round of applause para kay D-Prof, guys. Yun lang yung masasabi ko. Tain na kung ganito yung performance si D-Prof sa elims saka quarters, tain nang yan. Baka iba yung komento ko sa kanya. 'Di ba? Kasi ngayon, ayun, sobrang napabilib niya ako. Real talk. Mas, real talk mas napabilib ako ni D-Prof ngayon. Kasi ang pinaka-concern ko lang naman sa kanya, ulitin ko lang ang pinaka-concern ko lang naman kay D-Prof yung delivery niya. Andun na yung sulat Andun na yung sulat niya. Andun na yung paggamit niya ng mga different angles, references, andun na Kaso nagkaka-problema talaga si D-Prof sa delivery. Para sa akin, sa first two battles na na-review ko dito sa tournament. Pero ngayon, kakaiba. Naramdaman ko yung bawat tono doon sa bawat linya, iba-iba na. Hindi ko na masasabing monotonous si D-Prof dito. Ang ganda nung kung paano niya nilatag yung setup na first, second, third line, tas pinaka punchline. Mararamdaman mo na yung bigat. Okay? So, nakita ko yung improvement and sa tingin ko ito yung parang nakukuha na ni D-Prof yung nakukuha na ni D-Prof yung pinaka tamang formula niya sa pag-deliver. Okay, balik tayo sa battle mismo, tapos na tayo sa delivery ni D-Prof. Balik tayo sa battle. Sa tingin ko, parehas silang na-highlight yung isang angulo or isang elemento.
Si si Josh umikot sa about ang pinaka-highlight Hindi ko sinasabing yun lang yung ginawa nila. Highlight lang, kumbaga maraming ganun sa round nila. 'Di ba? Si Josh umikot sa mga multis. 'Di ba? Binrake to niya si D-Prof na about multis na doon yun lang yung kaya. Pero si Josh, kaya daw niya mag-jokes, kaya niya mag-bars, tas nag-multi rin siya. So, doon umikot sa about multis yung yung atake, yung approach ni Josh. Si D-Prof naman, ang pinaka naging highlights niya naman dito was yung mga punto. Yung isang angulo about sulatan. Doon umikot. Yung sulatan about yung limitless, 'di ba? Na yung sa cup, tawagan yung cup, pero yung cup ambagan. Ang ganda lang laro niya doon na yung cup tawagan, tapos naisip niya yung cup ng sombrero, tapos nagpapakumbaba ambagan. Ang ganda ng laro no. So tingnan niyo yung kung napanood niyo yung battle ni D-Prof na na-review ko sa Elims tsaka Quarters, actually wala akong masyadong wala akong masyadong ma-pinpoint or ma-mention ng mga lines niya kasi nga nangingibabaw yung pagiging monotonous niya. Pero pagdating dito sa semis, may mga lines na akong nababanggit kasi nga mas ramdam mo na yung himay kung paano hinimay ni D-Prof yun through his delivery. Mas mararamdaman mo, mas ma-absorb mo ng maayos Kaya shoutout kay D-Prof, nakita ko yung improvement, and sana 2 and 3 maging ganun din. Okay, so iba yung naging highlights ng dalawa. Si Josh, ulitin ko lang, more on multis yung naging highlights. Si D-Prof naman umikot naman sa isang angulo about dun sa sulatan. So pwede kong ibigay actually kay Josh kasi ang ganda ng extended rhyme schemes niya, 'di ba? Naging wild din yung crowd doon. Na-appreciate ng crowd, ako mismo rin na-appreciate ko yung sulat ni Josh doon. Si D-Prof naman, ang ganda nung himay niya, ang ganda nung breakdown niya dun sa sulatan na angulo. Naging wild din yung crowd. So, para sa akin, itatabla ko muna yon sa 9 points. Actually, ito either way siya. Para sa akin, either way siya. Kung kayo na nanonood or sa mga nakapanood na neto sa 7,600k, di ba? 7.6k views netong battle na to. For sure, hati na yung opinion dyan sa round 1 pa lang. Di ba? Pwede nyong ibigay kay D-Prof yun. Kay D-Prof yun kasi mas direct, mas sumusugat, mas pumupuntos or mas pumupunto, mas malinis. Pwedeng ganun Or may mga iba din na kay Josh yun kasi ang ganda ng mga rhyme schemes, ang ganda rin ng punto na binitawan niya. Diba? Pwedeng ganun Iba't ibang opinion. Pero sa akin, kung titimbangin mo siya, kung titimbangin mo yung both MCs dun sa round 2 nila, sa tingin ko, parehas nilang strength yun Si Josh, strength niya yung multis. Na nagawa niya ng maayos yun. Na naitawid niya ng maayos. Si D-Prof naman, more on technical yung, pinaka-forte niya Pero ngayon, sumubok siya ng ibang atake, yung deliver niya, na-improve niya. Diba? So, actually, the decision is very hard, 'di ba? Pero sige, the initial plan was to give a tie sa round 1. Pero upon breaking it down, guys, hindi putang inang hirap ng round 1. Hindi, sige. The initial plan was to give it a tie and I will go for it. Tie muna sa round 1, guys. Tie for 9 points. I think better decision na ibigay ng tabla to.
Kasi baka sabihin ng iba, maging bias tayo, pero sa tingin ko, mahirap talaga kasi kung bibigay ko kay Josh yun, sabihin natin yes, lamang si Josh sa multis, pero hindi mo pwedeng ipagkaila yung ginawa ni D-Prof dito. Diba, malakas din yun. So, pareha sila naging malakas sa strength nila. So, I think I will give it a time muna. Tignan natin sa 2 and 3 kung makikita natin yung difference ng dalawang sulat, ng dalawang MC sa dalawang round na natitira. Okay, time muna guys. Nagpapainit pa sila. Pero sa tingin ko mainit na eh. Round 2, game. Kaya natin, Josh! Hina na, Prof. Hmm. Yung sulat mo pang matri na lang. Sugo, mani, happy ka niyan. Uy! Tsaka yung mga nagre-react dito sa mga trip lines. Alam mo naman laging dikit yung laban ko eh. Sinubukan mo pa sa pit style. Gago! Game! Bakit nga ba siya nandito si D-Prof? Bakit siya yung umabot ng semis? Nung elims, nakalaban niya si Batman, nag-choke. Nung quarters, nakalaban niya si Jerry, nag-choke. Tapos ngayon, nagtataas ng iye. Nakakaumay na, di ba? Pero anong akala, walang karma pagkakandusay nila, sa totoo lang. Wala kang tira, Prof. Nag-choke lang yung dalawa. Parang bigte, sarili lang ang pumatay sa kanila. Tingin mo ba? Nakakasugat yung linya mong pambobo. Aba, sa tingin ko sa amat, nagsulo to. Pero bilib pala ako sa'yo, tol. Pinakinggan ko mga kanta mo. Swabe yung flow, dami ng multis. Ayos yung pagkakalatag. Pero napagtanto ko, paano mo na-discover may salabat na pinakatotoo? Ano? Salabat na pinakatotoo? Tangina na ito, manggugoyo. Bakit? May salabat bang pinakamanloloko? Salabat na pinakatotoo eh, no? Abangan ko na palagi, mga susunod mong sasabihin. Halatang mahal mo yung pagrarap. Halatang ito na ang naging hilig at dito na nawili. Ibang klase ka magsulat, Prof. Talagang kasama pati feelings. Pero kahit na ganun, boss, di pa rin ito makakalampas. Makakalaspag, pumapagaspas, matataas ang bumapalangkas. Kung yung linya mo nakakatouch lang, yung sa akin nakakaampas. Kaya one time naginom to ng Red Horse. Kasi sabi ng tindera, yun daw ang tama. Tangina, nung nasing si Gago, masyado nang maligalig. Nagmaoy ng away, nagnakaw ng panty, tapos may dumating na barangay. Nag-hysterical, tapos naimasmasan. Ba't may hawak akong panty, kanino ba to galing? Tapos yung galit, bigla na lang sa tindera pinabaling. Sabi mo ito ang tama, ate. Ba't ganito nangyari sa akin? Tapos sumagot yung tindera. Kasi sa ka na, boss, mali ako ng bigay. Yan pala yung Red Horse na sinungaling. Pwe! Ang corny mo mag-rap! Di ka makabubog na tunog. Pag ako gumamit ng salabat, tsak may matutulog sa loob. Tangina tama ang kutob na bala ang tatama sa makata na bugok at parang mga barang nakapala at tubog. Nakapala ng loob na nakapal na ang lubog at karapal na ilubog at nakapalang pantupok. Tangina multi lang, Prof. Madami ako dito at palagi pang dope. Sanay na to sa linya parang addict sa coke. Kanina pa ako sa vogue, hindi na para mag-choke. Bakit? Tingin mo ba mananalo ka na naman dahil sa choke? As you can see, pag ako nag-choke, yung choke ko pang UFC. Kasi MMA fighter to ball. MMA fighter to ball. Hindi, biro lang. Hindi ganun ang mission. Pero miski ikaw, alam mo na magtatapos to sa submission. Pero sige, tapusin na natin to. Tama na pag lololo ko. Kung manalo ka, ayos yun. Deserve mo naman mga boto sa'yo. At ako, huwag mo na ako isipin. Ayos lang kung matalo ako. Basta mahalaga. Wala akong linya sa labat na pinakatotoo. Gago. Tayo na tinatira multi ko sa ginawa niya. Okay. Medyo humina si Josh dito. Nag-multi siya sa round 1, tapos ngayon nag-multi ulit siya. Tapos yung about dun sa kwento, yung storytelling niya about sa tendera, Red Horse, medyo hindi nag-click yun. 'Di ba? Medyo sugal yung ginawa ni Josh doon. Hindi naging hindi naging imagery yun, 'di ba? Nahinayang ako doon kasi mahaba yung setup. Mahaba yung schema na yun eh. Yung sa Red Horse tsaka tendera. Ito yung tama. Hindi ko masyado naintindihan yun eh. So, lumaylay si Josh dito. Atay.
pag yung performance ni D-Prof dito is kasing lakas ng round 1 niya, kain siya dito. So, round 2 ni D-Prof, pakinggan natin. Niya sa labat na pinakatotoo. Gago. Tapos, ayun, yung sa labat na, ano yun, pinakatotoo, hindi rin na-deliver ni Josh na convincing yun eh. 'Di ba? About nga daw dun sa kanta. Sa tingin ko, hindi niya masyado na-deliver na maayos kasi hindi naging convincing yung outcome. Yun. So, bumaba yung energy ni Josh dito. So, tignan natin, D-Prof. Tayo na tinatira multi-cuts, ginawa niya all-round din, no? Takota. Game! Game! Consider ko lang pinagkaiba namin, ha? Breath ko, may apoy. Breath mo, may amoy. Stupid! Palang nilaban nyo yung lame sa isang ganap na ruthless. Ako ay ready every game. Who's next? Itong dragon nyo kailangan pa i-train. Toothless. Toothless! Ano? Ayaw mo tirahin ipin mo? Yan ang ayaw mo na trip? Bahala ka. Kasi pag ako naglapag ng to, di malalagyan ng blip pero puro cut marireceive. Sound madi-delete. Tuluyang maglalaho. Yan mismo ang patunay na tahimik ako magtrabaho. Ano ka mo? Puro cut, marireceive. Siya'y magdurugong lubos. At ako'y makasalanan kasi nagdurugo ang Diyos. Oo, siya daw kasi ay Diyos. Siya daw ay naka-God mode. Pues sa akin sinisira, di ako tutugon sa mas niya. Di ka Panginoon porque sa dugo mo ang Maria. At napupuno ka ng grasya. Pasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Malabo yan, Hoygar. Bukod kang pinagpapala sa aming lahat. Kasi tawag ka ni Foreman, gago. Tapos kanyang music, puro topic, marijuana. Mahiwaga ang trip. At alam naman namin lahat dito na ikaw yung natuto mag-wits. Pero pag ako na nagpausok, ibang klase, suwabe ang hits. Ikaw yung mapapasuko parang ginawa ni Snoop Dogg kay Wiz. Wiz, Khalifa, baka Wiz, Manila, copycat din. Shit, mahina, di kalibil. Papalayasin ko na to sa tour na ako'y pil lumamin. Pulidong kitil, tapos ka na, Wiz Khalifa. See you again. Wiz Khalifa, see you again. Tangin na naman kasi nito eh. Kung tayo natapos, may kala mo makakatakas ka, di ka pa makakalampas. Kaya sinabihan niyang pabayang ama si Vals. Na sana mamatay daw anak niya. Yan ang kanyang tinalak. Galing pa mismo sa taong di makasama sarili niyang anak. Oh, nagagalit. Pwede mong itangging wala kang anak para sa battle. Sige, ilaban mo sa kanila. Total sanay naman yung anak mo na tinatanggi mo siya. Ano, Diyos? Sumo, pwede everyday na lang ba? Gagi ka, pre! Lulong ka na, G! Sinumaling sa alaman, tas grabe sindi, habang di na mafokusan ka ng family tree! Puta kasi, ano nakaka-proud pa napanood ko ng bata mo? I-intro pa lang ng battle. Ako nga pala si Josh. Shoutout sa mga asawa ko. Damn! Asim! Tangina, niyabang mo pa yun? Utak mo pugo! Di ko na nga hiniling mamatay anak mo kasi di ako tuso. Kaso di ka natuto. Buhay nga anak mo, dinudurog mo naman yung puso. Kasi marami daw siyang asawa. Aba napakahindot. Daig pa guitar hero sa daming pinipindot. Sa piso puro sige. 6-cycle mind habang di niya makasama kanya sweet child of mine. Aray, masakit! Tangina! Tangina kasi no, masakit! Tangina mo. Sweet child of mine. Pagkaya pasensya na sa anak ni Sud Diyos. Wala nang das may father na magaganap. Kung nais ng muling tanaw. Dahil dala kong pasabog, kamikasi. Ito na ang kanyang huling sayaw. Ano, Diyos, masakit? Iba ang sumuntok ang katotohanan. Literal na slap shock, aking bato, bumabanda. Kala mo, hydra kahit sabihin, please stop. Mapapahiya ng malubhato. At parang slipknot, tatakpan mo din mukha mo. O di ka titigilan hanggang katawan mag-numb. I'm not playing tall. Hanggang sa mag-suicide ka parang Chester Bennington. Oh, okay, recap mo na tayo. Suicide, Chester Bennington, siya yung vocalist ng Linkin Park. Okay, so yun, sa mga di lang nakakalam. Tayo, nabigkit kami kasi, 6-cycle mind, slap shock sa iyong harapan. Di para iking ko'y kao pagtawanan. Napansin ko lang na ikaw yung taong kulang sa aruga, oras, atensyon, wala na mahabang banatan. Puro ban ginamit ko, na maranasan mo naman, support. Tangina. D-Prof yun, men. Sabi ko sa inyo mas ramdam ko si D-Prof ngayon, mas gigil siya. 'Di ba? Sabi ko, ulitin ko lang kung ganito yung performance ni D-Prof sa Elim sa quarters, baka iba yung naging iba yung naging impression ko sa kanya.
'Di ba? Pero yun, what's done is done. Nakita ko pa rin naman yung improvement ni D-Prof in terms of delivery. Mas ramdam ko siya ngayon. Mas ramdam ko yung bawat pinupunto niya, yung bawat mensahe na gusto niyang ihatid para kay Josh. Mas ramdam ko lahat. So yun, consistent na atake para kay D-Prof. Sa tingin ko nakuha niya yung round 2. Yung round 1 niya same doon sa round 2. 'Di ba? Then si Josh naman bumaba. Nawalan ng, alam mo yun, from round 1 na solid, biglang pagdating sa round 2, nawala. Nawala yung angas, yung swag, yung punto, andun eh. Ang daming nawala doon. Unlike kay D-Prof na na-maintain niya. 'Di ba? 9-9 sa round 1, sa tingin ko round 2 9-7. Malaki yung binaba ng performance ni Josh. Nawala yung mga punchline, nawala yung mga effective angles at references, yun yung mga nawala. Unlike a D-Prof na maintain niya yung mga angulo na ginagawa niya ng mga branches of punchlines, maayos na setup, andun pa rin eh. Okay, tsaka mas, ayun nga, 1 and 2 mas mararamdaman mo na yung delivery ni D-Prof dito. Okay? So, yun. Sa tingin ko, D-Prof sa second round. Round 1 tinabla ko, diba? So, that's 9-9 for D-Prof. That's 18 points. Kay Josh naman, meron siyang 9 and 7. That's 16. So, 18 to 16. Round 1, tabla 2. D-Prof. Round 3, chance ni Josh makabawi. Game. Kaya natin, Josh! Last mo, tol. Hindi ko na kasama anak ko. Yung ba pinupukol mo? Hindi ko kasama anak ko. Gusto mo i-video call ko? Hindi, ito pang tangin nito. Hindi ko na kasama anak ko. Hindi ko kasama anak ko. Tangin mo kasama ka matulog. Game! Magpupulis nga pala to. Kaso siya ay beach week quest. Papulayin natin yung uso mo na parang may lipstick. Magpupulis. Tas sa ng galawan, autistic. Criminology na babaon sa tagaliran na mahabang cream stick. Kaya ano naman kung magpupulis ka? Kala mo pa matatakot mo ako habang nagbabalot na mo? Magganap ka ng pulis, tas nagkita tayo, natural. Tatakbo ako. Baka naguluhan ko pa ako ng silver na bracelet eh. Inosente po ako sir, wala po akong aaminin. Tsaka tinuro lang nila sa akin kung ano po sasabihin. Silver na bracelet, pusa sir! Ganto na ganto siya noon nung dinareakan yung linya niya kay Batman. Hakim, the dream, gumising ka naman. Tanginan to! Nagre-reference pa na panaginip para magtunog malalim. Sa akin mo gawin yan, talagang tupok, ilong nangarin. Madali ka lang naman basagin, melani ka lang kung susumahin. Kung baon mo panaginip, sigurado tulog ka sa akin. Kaya wag ka na umasang makukuha mo pa yung premyo, tanga. Gamit estilo mong walang kwenta, puro invento dala. Sige magkwento ka pa lang makwelyo kita. Si porket katulog mo yung sur, magiging henyo ka na. Hindi ba ka ni Sur? Ano niya ni Pex? Pelikula. Gusto mo play ko pa? Di ba ninakaw niya ni Pex? Pelikula. Ang husay mo pro, palatang biyasa talaga. Yung buhay pwedeng isama sa mga pinaka. Pero putulin ko na muna, baka mamiyasa ka pa. Talagang sinulit pelikula, no? Pinirata mo pa. Sa dami mo nanakawin yung pa. At naisip mo na agad, linya, di natunog nyo. Nahuli ka gamit hook, ito para di ka ma-confuse na naka 360 panorama, kitang-kita ko yung view. Tangina ka. Buti na nga lang estilo mo, ninaka mo ba sa kanta, hindi mo ba kayang panintigan? Pati sarili mong bakuran, hindi mo kayang madiligan, ano ka ba talaga? Natunog mo sa sur, tas magnanakaw ka ng linya kay Pex. Halatang walang movement, namumulikat paa. Pagtapos na itong laban ka, mumuhian ka na, kaya magmulti yun na nasipat tanga. Di porket galing sa haring araw yung linya mo, sisikat ka na. Okay. Porket araw, tingin mo masisilaw na ako. Kaya yung angle, hindi na kayang ma-reach. Pasensya, pero meron sa yung pan na nag-snitch na magnanakaw daw sa araw itong son of a bitch. Kaya pawiyan na ng buhay to kung tunay yalata. Kailangan pa magulay kasi buhay malata. Ako mapungay talaga, ikaw kaumay tanga ka. Apex na ninakawan pero batusay na wala. Batusay na wala. Di ba tapos yung kurso, Diyos ko, gusto agad mambatuta. Balatuba! Di ba gusto mo numero 1 ka? Sige, pagbibigyan ka muna, total. Bisto ka na kuya ngayon, di na ka duda-duda.
na sa mga nakawan, ikaw lagi nangunguna. Kaya para sa ang pagpupulis, para makaiwas sa asuntong ituturo sa iba, huli talaga, kaya mabuti na malugi at nasuri na kita. Paliwala pagpupulis ngayong nahuli na kita. Kaya ano? Tingin mo may mapapala pa ba? Tingin nyo, si Dipro, makakatsamba pa? Ako tingin ko, hindi! Wala ka ng pag-asa pa. Di ba nahuli na kita, kaya nga dadapa ka na. Dapa! Huwag ka na mag-rebat, huwag ka magdagdag ng iniisip. Di ba nahuli na? Shhh, may karapatan ka manahimik. Gago. Ulit. Dapa! Huwag ka na mag-rebat, huwag ka magdagdag ng iniisip. Di ba nahuli na? Shhh, may karapatan ka manahimik. Ang ina, may pahabol no? Okay, anyway. Anong sa tingin nyo? Pakinggan muna natin ba si Deep? Crucial Round 1, tabla. Round 2, Deep Prof. Round 3. Sige. Round 3 ni Josh. Nag-multi ulit siya. So, 1, 2, and 3, nag-multi si Josh. Medyo hindi na tinatanggap, no? Medyo hindi na tinatanggap ng mga nanonood na multis na naman yung ginawa ni Josh. Ako, to be honest, nagustuhan ko yung multis niya sa round 1. Tapos nung nag-multis siya sa round 2, parang naulit, 'di ba? Pero nung nag-multi siya ulit sa round 3, medyo na ako doon, medyo nagtanong na ako na multi ulit. Kaya parang nanawa na yung crowd din na multis na naman yung naging atake ni Josh. Pero ang nagustuhan ko lang dito yung niya, yung angulo niya about dun sa nakaw. Even hindi masyadong convincing, pero na-deliver naman niya ng kahit papaano maayos Hindi totally umabot sa convincing na approach Pero malinis at maayos naman niya na-deliver. Ayun, crucial yung round 3. Ang pinaka masasabi ko lang kasi talaga sa round 3 ni Josh, umulit yung mga elemento na ginamit niya. Okay. Maganda yung nakaw no? Maganda yung nakaw angulo Kaso yung pelikula na gamit na yun ni J. Ray G, 'di ba? Na angulo na yun ni J. Ray G kay D-Prof, inulit na lang ni Josh. So mga narinig ko na rin yung mga angulo na ginamit niya. Ito yung Surhenyo, Apex, narinig ko na rin yun. So yun yung mga yun naman yung mga key points. Crucial, no? Crucial. Round 3 ni D-Prof, pakinggan natin. Tanginang to, tangina ang kulit. Criminology ako pero di ako magpupulis. Tanginang to, bubo ang puta. Pero sige pwede criminology magpupulis. Gago, bubo kang Pinoy, putang ina nga. Pinag-aaral ka, di mo ginawa. Tangina sa buka. Tangina game. Sige, pupulis ako Pukinang ina mo. Para sa'yo to. Tangina, random check muna tayo. Amoy marijuana ka! Tangina, tama siya. Criminology ako. Tama ka ng info dyan, mate. At ikaw yung uunahin ko. Pagtapos ko, gumraduate. Kasi sabog to everyday. Parang gera sa Palestine. Puro pula makikita. Kala mo ay Valentine. Panay bomba, walang pasabog. Saka lang ba to? You can smoke me out, son. Ako yung masamang damo. Oo, kalaban mo normal. Sige, ako yung subukan. Ikaw yung sabog, pero ako yung mas lutang. Makakatikim ka sa akin. Magandang kaliwaan in the moment. Pero bago ang lahat, magpasalamat ka ng solid. Dahil binibigyan kita kahit lagi ka namang norem. At lagi kang tulala. Di tayo magka-vibe, sir. Si Josh buffering palagi. Parang bulok na fiber. Pag ako nagpadala, madadala. Itong delivery rider, sa taas ng memory ko, di kakayanin ng driver. Memory driver, di nag-transfer.
Pare, wait. Walang pipigil sa akin, par. Kahit fate, pupunuin kita agad sagad sa anit, mate. Na sobrang gigil ko sa bar, ayun wala ng space. Ano, pare, game? Kung saan sila napunta yung reference, yan ang tunay, walang halong carbon. Nanggigil nga sa space bar, kaya pa talong-talon, ano, habol-habol, tambak, patong-patong, mabigat. Dala ko parang si Batman, kalong-kalong. Ito'y konkreto. Ito'y konkreto, laban sa barong-barong, di ka mananalo kahit anong kaso, parang Cornejo, laban sa Navarro. Ano na, delivery rider? Maliligaw ka sa pasikot na move. Kahit mahilig ka sa halaman, di mo malalaman ng route. Alam mo kung bakit? Kasi lahat to ay planado at akin na prove. Nabasa ko lahat pag sa akin galing ang poop. Nakakanampo. Tanginan to, may nalaman din ako sa'yo. Makinig ay sabi ni Class G, noong 2022, si Thomas Edison yung naka-invento ng ilaw pinapaliwanag ko lang. At sabi naman niya, ito mas maliwanag, maayos ang isip. Edison yung galawan, inilawan ko lang yung isip. Uy, di mo ninakaw? Hanip mate, ang talino mo pala. Magparapraise, Pare sa Thomas Edison, pinasabi na letra. At alam naman natin lahat ng ilaw, galing yung kay Tesla. Kaya malino ka kung sinasabi mo, hindi na pagkatao mo, hindi na kailangan i-imprenta. Kaya patunay lang din na katulad mo lang din si Thomas Edison na nagnakaw ng ideya. Oh, alam mo sasabihin nyo ano ngayon? Bakit ko pa binring up? Well, simple lang naman ang lesson. Natural na pag nangopya ka sa class, ibabagsak ka ng professor. Tangina, di ba? Pinapasahan na ng papel, nangungopya pa. Nagdagdag pa ng another shit. Humabol pa ang puta parang buzzer beat. Isang taas of bites dapat nandito Who the fuck is this? Di ka dapat nandyan, back to your proper seat. Wala kang kabuhay-buhay. Galing, Hindi no? tayo allowed to speak. Di ka kabilang sa mahuhusay, wala ka sa master list. Pero kahit wala kang utak, abutin mo migraine. Para ka mahirap na addict. Di ka makakatikim ng high grade. Bye mate, di ka na makakakbang sa bagong baitang. Hindi ka natatagos, ikay masasadla o nagbabadyang masamang unos. Magpasalamat ka dahil kahit na lagay ka lunos-lunos, ikaw lang yung babagsak na magtatapos. Oo, kumukonekta lahat to mula sa pagnanakaw mo sa class at pasahan nyo ng papel. Kasipat ka ng iyong ka-rival. Kaya wala nang pa-special project kahit pa na mag-recite par. Wala ka nang magagawa. Magreklamo pa sa guidance. Binagsak ka na ng prof, di ka na makakapag-finals. Hindi, kita naman. Yung beef, winel done. Astig, paretsap kung ayaw magbakasyon. Sige, kawel ka, makiin ka rin kahit na week. Sa exam mag-summer, kaskas na pa-swimming. Ni Shernan, tayo. Yo! Wala natin laban na yun! Wala, rap battle D-Prof yun. Round 1, tie 2 and 3 D-Prof. Ganun lang kasimple. Strongest round ni Josh, round 1. Pero natapatan yun ni D-Prof Kaya hindi ko pwedeng ibigay ng malinaw yun kay Josh. Para sa akin nakahabol si D-Prof doon. Deserve ni D-Prof na bigyan ng bigyan ng compliment doon sa ginawa niya, kaya itatay ko 'yon. 2 and 3 doon na iniwan ni D-Prof si Josh. Umulit si Josh sa multis. Hindi na natin nakita yung okay, yung round 1 niya creative siya. Pero pagdating sa rounds 2 and 3, doon na nawala yung creativity ni Josh. Umulit ng stilo, multis. Props sa mga naisip niyang angulo, effective yun, pero nagiging highlights kasi yung mga multis 'di ba? So medyo nanawa yung mga nakikinig na multis na naman yung pinakita ni Josh. Pero sa round 1 sobrang effective nun. Nakapag-set si Josh ng magandang standard sa unang ikot Pero yun nga, nahabol ni D-Prof yun. Tapos pagdating sa 2 and 3, consistent yung atake ni D-Prof. Iba't iba yung tono ng delivery niya, nag-iba na, naging hindi na siya monotonous sa pandinig ko. May mga alon-alon na mga wavy na yung delivery Yun yung inaanap ko Yun. Unlike kay Josh, round 1 strongest round niya yun. So ako, I'm expecting round 2 will be more powerful, but the thing was humina. Nawala yung bigat, nawala yung creativity, nawala yung
wala yung creativity. Pagdating sa round 3, nag-expect pa rin ako na may habol, may bawi, pero still the same. Okay, round 1 tabla, 2 and 3 bibigay ko yung kay D-Prof. So, 9-9, tatlong 9 para kay Josh, tatlong 9 para kay D-Prof, and that's 27 points. Kay Josh naman, 9, 7, and 8. And that's 24. Tama ba ako? Tama. 9, 7, 16 plus 8, 24. So, 27 to 24. Round 1, tie. 2 and 3, D-Prof. Let's hear it, guys. Titulo nyo, Hype Tit Lado, Arinar, League Jokes, Ship Clothing, Aboto ng Orado, 3-2! Tang ina, 3-2. 3-2 rin, guys. 3-2 rin yung kalaets di ba? So, ayan, game 3-2. Clothing, Aboto ng Orado, 3-2! Para kay D-Pro. Shoutout sa ano. Tang ina, dikit, 3-2. Okay, game judges tayo. Yan lang. Ano yung locals? Judges. Mag-judge po. Judges. Isa ako sa matagal mag-judge po na nasa lahat ng live na battle sa Pulo. Ito yung pinakadikit na napanood ko. As in, hindi mo, sobrang hirap hanapan ng winning edge yung bawat isa. Sobrang gandang matchup din on paper. Tapos napanindigan nila yung matchup na yun. Yung round 1, sobrang lakas parehas. Si Josh, sunod-sunod yung punchline ni Josh ng round 1. And then sinabayan niya si D-Frop dun sa style niya na multi at flow. Multis, yes, so, yes. Another edge kay Josh yun, yung round 1. Then after, may multi at flow na pero yung punchline hindi nagbabago. Round 1 naman ni D-Frop, sobrang lakas din. Medyo kumala siya dun sa style niya na Multis, yes. flow. At dinagdagan niya naman ng punchline. Pero para sa akin, slight edge, Josh binigay ko yun. Slight edge lang kay Josh. Okay. Round 2 naman, feeling ko parehas silang mahina. Parehas okay. yung nila. Parehas na papitik-pitik yung punchline, pero binigay ko ng tabla yung round 2. Round 3, dikit na naman tulad ng round 1. Ang pinagpasigyan ko sa round 3, may mga ilang pitik na punchline si Josh buong all throughout ng round 3 niya. Then may malaking payoff sa dulo. And then si D-Frop naman, para sa akin, medyo naging dull yung umpisa ng round 3 hanggang kalahati. And then yung payoff, bantang dulo na talaga, while si Josh yung buong round 3 niya may pitik-pitik pa rin kahit paano. Okay. Ng malaking room shaker sa dulo. So, may papitik-pitik na punchline bago nagkaroon ng shaker. Para sa akin, yung round 3 ni D-Frop, medyo dull pa hanggang gitna bago nagkaroon ng room shaker na punchline. Okay, gets. So, binigay ko ng 1 and 2, sobrang konting edge lang para kay Josh. Okay, nai-guess ko yung ano niya, punto niya doon. Yun, tangina. Kaya ayoko nag-judge sa ganito kasi syempre, dikit yun, men. Kahit sino pwedeng manalo ron. Actually, boto ko na nga sana si Josh naka-hype bit siya Pero binoto ko si D-Pro. Kahit pwede kay Josh, pwede kay D-Pro yun. Round 1, parehas malakas silang round yun. Nag-flow nag-multis. Ganda ng rhyme scheme ni Josh, yes. Solid. Pero malakas din ang round 1 ni D-Pro. Para sa akin, tie yun. Tie. Yes, tie. Binigay ko ng konting-konti lang din. Binigay ko yung round 2 kay Josh. Kasi yun yung medyo mahina nilang. Pero malakas pa rin yun, yung mahina na yun. Kumbaga sa round 1 hanggang round 3, yun lang yung pinakamahina nila pero malakas pa rin yun. Tapos sa round 3, ayun na, ang lakas pa rin ng round 3 ni Josh. Parang feeling ko sa kanya na nga yun. Nagkataon lang na nagkaroon ng sunod-sunod na punchline, lalo yung round ender ni D-Prop, sobrang ganda na pagkakasetup na ron. Para kumbaga sa boxing niya, pang knockout punch yung ginawa niya. Pang knockout talaga. Pero dikit yun. Pero syempre, lumamang siya sa round 3 kay Josh ng halos konti lang din. Kung may crowd pa lalo yun, mas matindi sana. So, pero yun nga, binoto ko na
2-1 si D-Prop, pero hindi ganun kalaki yung ano. Kung pwede lang dalawa silang mag ano eh, pwede lang ulitin o magkampi sila sa final si pwede. Pero props kay Josh D-Prop. Yo, ano, Charisma nga pala. Judges, mabilis na lang. Nice na lead, isa sa mga kanal ko dyan. At itong laban na to, para sa akin, kahit sino manalo dito, manalo tayong lahat. Sobrang dikit lang nito, pwede akong maging mali, pwede akong maging tama. Bali yung round 1, binigay ko siya kay Josh ng konting-konti lang. Para sa akin, maganda niya sinimulan yung battle, ang ganda ng pagkakaintro niya, ang ganda niya rin tinapos yung round 1. Tapos, malakas din yung round 1 ni D-Prop, pero para sa akin, lamang ng konti si Josh doon. Siguro, minainusan ko ng konting-konti si D-Prop dahil sa isang angle lang siya umikot doon tungkol sa knockout. kay Prince, yung sa mga sulat-sulat doon, umikot yung buong round niya. Samantalang yung kay Josh, nagkampanan niya ng iba't ibang angle tapos malalakas niya. Pero konti lang yung binigay ko sa kanya. Pero pagdating sa round 2, para sa akin umina na si Josh doon at doon na lamang si D-Prop. Para sa akin yung huli niyang bana sa round 1 na hinulaan niya yung sasabihin ni Josh na sasabihin yung mga nag-chop si D-Prop sa mga nakarang laban. Sakto binanggit yun ni Josh sa round 2. Kaya para sa akin, na-predict na nung round 1 ni D-Prop yung round 2 niya. Kaya lumamang sa akin si D-Prop doon, pero konti lang din kasi marami rin naman binitawang okay si Josh. Pero lamang doon si D-Prop. Ngayon, pagdating sa round 3, ito na yung deciding ko. Depende na lang, pwedeng mapunta sa kanilang dalawa to kung sino yung mas malakas na maraming bibitawan. At para sa akin, yung round 3, napaka-ganda tinapos ni Josh yun, napakaganda ng daloy nun. Bale, parang pagka-burst niya, pagka-bitaw niya ng mga banat, biglang maya-maya meron ulit, pagka-punch, meron ulit punch, may sunod-sunod na yan. Samantalang yung kay D-Prop, pagdating na round niya, para sa akin maganda tinapos ni D-Prop yung laban. Pero para sa akin, sa dulo na nag-pay off lahat ng mga punches niya. Kasi siguro, naging problem din yung sunod-sunod yung pagbahanap hindi pa tapos yung punchline, hindi pa ninanamnam ng mga tao, babanat ulit siya. Yun nga eh. Binigay ko yung Yun yung pinaka-concern ko talaga kay D-Prop, diba? Ilang beses ko na nasabi to sa review natin, na hindi pa masyadong na-absorb, rumaratrat na ulit si D-Prop. Which is, nasabi na rin naman ni J-Ray, pero bago sabihin ni J-Ray yun, nasabi ko na rin yun sa first battle review ko kay D-Prop. Yun, at least ba, pare-pares tayo ng naging komento. Round 3 kay Josh, 2-1 kay Josh. Yan, lamang lang siya ng konting-konti lang. Yo, Aski, shoutout sa praise. Bibilis ako na lang kasi totoo, nahirapan talaga kami mag-judge. Round 1, ginawa kong tabla. Yes. Para sa akin kasi, pareha sila may malakas na liga ng round 1. Yung reference ni sa Kalapate, pinapalakpak, may sa aero. Tapos na-feel ko na tapatan din ni Josh yun na yung sa niya na yung crown nasa Manila. Para sa akin, ayokong may ma-disregard na punches. So, ginawa ko, tinapla ko muna yung round 1. Sobrang ganda kasi ng palitan nila ng round 2 para sa akin, lumabang na konti si D-Prop. Pareha sila nagre-rebat. Although, para sa akin, sa sarili ko lang opinion, mas may gain yung, mas may punto sa akin yung mga rebat ni D-Prop compare sa mga kwelang rebat ni Josh. So, round 2 mo, binoto ko sa slight edge. Tapos round 3, para sa susunod na tatablayin ko sana. Pero pinili ko na lang kung sino may mas magandang, kung kanino yung pinakamagandang tinapos. So para sa akin, tinapos na maganda ni D-Prop. Pero props kay Josh. Congrats kay D-Prop. Okay. Isa na lang para sa akin, round 1 tabla, yun yung pinakamalakas na round. Si Mot bumata. Kasi lumamang talaga si D-Prop. Round 1 tabla, 2 and 3 D-Prop daw. So, right, si Aski tsaka ito si Mot, pares kami ng boto. Pagdating sa punchline counts, mas maraming lumanding, yung references napakalawak, masyadong creative. And para sa akin yung round 3, isa rin yung magandang pagtatapos, isa rin magandang factor yung pagtapos nila ng round kasi pares sila may malakas na pagtatapos doon. Para sa akin mas naging effective yung pagtatapos ng D-Prop doon. Shoutout nga pala, thank you sa dating ngayon, Josh. At shoutout sa San Isidro Moto Bulacan at sa Whistle Flying Pwede. Maraming salamat. Props ni Music. Yun! Okay, so kahit pa paano meron tayong dalawang judges na parehas yung naging judgment sa battle na to.
na round 1, tabla 2 and 3 binigay kay D-Prof. Pero pero si Boss Benji, alam ko tinay niya yung round 1 din, 'di ba? Yun. Hindi ko na kaya guys kasi medyo na occupied ako dito sa battle na to. Hindi ko na kaya mag-review pa ng finals kasi gusto kong maging handa rin dun sa maririnig ko sa Pamoso vs D-Prof sa finals. So, sabi ko kanina bago tayo mag-start, baka kaya na ma-review natin or tapusin natin ngayong gabi, pero I think naging occupied ako. Maganda yung naging battle, dikit talaga. So I think I need to take a rest and linisin yung isip ko, yung utak ko sa mga bara na narinig ko ngayon. So ayoko maging occupied. Gusto ko maging empty cup doon sa Pamoso vs D-Prof para ma-absorb ko lahat ng mga punchlines na handa nila sa isa't isa. So yun. Kita-kits tayo and congrats at buo na natin ang cast ng finals Pamoso vs D-Prof. Magandang laban yun. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.